Dumating ang email noong Martes ng umaga habang sinusuri ko ang quarterly reports para sa consulting firm ko. Subject line, final na guest list para sa graduation ceremony ni Theo. Binuksan ko ito na inaasahan ang confirmation details, baka reminder tungkol sa oras o parking info. Sa halip, nakuha ko ang mensahe mula sa ex-wife kong si Lorna na nagpapanlasa ng abo sa kape ko. Daniel, alam kong mahirap to. Pero nagdesisyon kami ni Theo na mas mabuti kung hindi ka dadalo sa graduation ceremony. Limited ang seats at darating ang pamilya ko mula sa Cebu at gustong makadalo ang parents ng girlfriend ni Theo na si Alisa, kaya wala talagang space. Sigurado akong naiintindihan mo. Pwede naman tayong mag-celebrate ng hiwalay pagkatapos. Binasa ko ito ng 3 beses. Sa bawat pagbasa, pareho pa rin ang mga salita pero nagbabago ang kahulugan sa isip ko. Limited seats, graduation ng anak kong lalaki sa college, ang seremonya na binayaran ko ng 4 na taon at hindi ako inimbita. Ako si Daniel Santos. 22 taong gulang na ako at nagtrabaho ako ng 15 taon bilang management consultant na tumutulong sa mga kumpanya na i-streamline ang operations at i-maximize ang efficiency. Mahusay ako sa paglutas ng problema, pagkakita ng patterns at paggawa ng logical decisions. Pero wala sa professional training ko ang naghanda sa akin para sa email na nagsasabing hindi ako welcome sa sariling graduation ng anak ko. Si Theo ang nag-iisang anak ko. Noong nagdiborsyo kami ni Lorna 8 years ago, nagkasundo kami sa joint custody kahit na mas marami siyang oras kasama nito sa bahay na binayaran ko bago ang diborsyo. Dapat ay amicable ang split. Walang sigawan, walang away sa gamit. 2 taong nagkahiwalay na lang at nagdesisyong mag-move on nang magkahiwalay. Nakuha ni Lorna ang bahay, ako naman ay nagkaroon ng apartment sa Maynila at nagkasundo kaming mag-co-parent kay Theo sa high school at higit pa. Akala ko maganda ang ginawa namin. Kami ni Theo ay nagdi-dinner tuwing ikalawang Miyerkules, nag-alternate weekends kapag pwede ang schedule niya at hindi ako nawawala sa mahahalagang events niya o hindi bababa hanggang ngayon. Kinuha ko ang phone at tinawagan ko ng direkta si Theo. 4 na ring bago pumunta sa voicemail. Tinawagan ko ulit. Pareho pa rin. Sa pangatlong beses, sinagot niya. Dad, nasa klase ako, sabi ni Theo. Mahina at naiirita ang boses. Theo, kakabasa ko lang ng email ng nanay mo tungkol sa graduation. Anong nangyayari katahimikan? Tapos narinig ko ang pagkakasalansan, pagsara ng pinto, mga yabag sa parang konkreto. Dad, tingnan mo. Ayaw kong gawing malaking issue to. Hindi dadalo sa graduation ng anak ko ay malaking issue, Theo. Isa lang yung ceremony. Okay, darating ang pamilya ni Mom at talagang gustong makadalo ang parents ni Alisa at limitado lang ang kapasidad ng auditorium. Dapat mag-prioritize. Ang salitang prioritize ay tumama sa akin na parang sampal. At hindi ako kasama sa priority list. Dad, pinapahirapan mo to kaysa sa dapat. Ceremony lang yan. Pwede tayong mag-celebrate next weekend o kailanman. Sinabi ni Mom na magsiset up siya ng something. Sinabi ng nanay mo na magkasama kayong nagdesisyon nito. Totoo ba yon? Isa pang pause. Mas mahaba ngayon. Oo. I mean, pinag-usapan namin. Tingnan mo, kailangan ko nang bumalik sa klase. Pag-uusapan natin mamaya. Sige. Binaba niya bago ako makasagot. Naupo ako sa opisina ko na nakatitig sa screen kung saan bukas pa rin ang email. Limited seats, prioritize. Ceremony lang yan. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita, bawat isa ay lalong sumasaksak. 4 na taon ng tuition payments, 2.3 million kada taon para sa private university education. Kabuang 9.2 million, hindi pa kasama ang dorm, textbooks, laptop na binili ko noong first year niya, or ang kotse na co-signed ko nung gusto niyang maging independent. At mukhang hindi sapat ang investment na yon para makakuha ako ng upuan sa graduation niya. Binuksan ko ang banking records ko, tinitingnan ang steady stream ng payments sa nakalipas na 4 na taon. Bawat semester, tulad ng orasan, 1.15 million na transfer mula sa account ko papuntang universidad. Walang kontribusyon si Lorna kahit piso. Nagpakasal ulit siya 3 years ago kay Brian na manager ng car dealership. At mukhang sapat na ang combined income nila para hindi na siya makaramdam ng pangangailangang tumulong sa pag-aaral ni Theo. Okay lang sa akin yon noon.
Gusto kong mabigyan ng pinakamagandang edukasyon ng anak ko. Gusto kong makapagtapos siya ng walang pasanin ng student loans na sisira sa future niya. Pero ngayon, nakaupo sa opisina ko habang sinusunog ng email ang screen, nagtatanong ako kung pinunduhan ko ba ang sarili kong pagiging irrelevant. Kung nakakaramdam ka na makapangyarihan ang kwentong ito, pakikalmahan mong pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng comment sa ibaba na nagbabahagi ng iyong saloobin. Nakaramdam ka na ba ng pagiging excluded sa mahalagang family moment? Ang like mo ay nakakatulong sa marami para matuklasan ang mga kwentong ito. Ngayon, tuloy na tayo. Natapos ang natitirang araw na yon sa blur. Ginawa ko ang mga routine sa trabaho, dumalo sa meetings at nag-review ng reports, pero paulit-ulit na bumabalik ang isip ko sa email na, yon. Pagdating ng gabi, nagdesisyon na ako. Tinawagan ko ang assistant ko na si Jenny, nakasama ko na ng 6 taon at kilala ng mabuti ang sitwasyon ng pamilya ko. Jenny, kailangan kong magpabook ng trip kahit saan malayo, sa lugar na hindi ako matutokso na dumalo ng hindi inimbita sa graduation ng anak ko. Daniel, okay ka lang ba tunay ang pag-aalala niya? At pinahahalagahan ko yon. Hindi pa, pero magiging okay ako. Kailangan kong mawala sa buong graduation weekend sa lugar na walang cell service kung posible. 3 araw pagkatapos, may reservation na ako sa isang remote fishing lodge sa Palawan. 5 araw, 4 na gabi, kumpletong disconnection mula sa modernong mundo. In-advertise ng lodge ang sarili bilang digital detox destination na walang wifi, mahinang cell service, at wala kundi bundok, ilog at katahimikan. Hindi ko sinabi kina Theo o Lorna ang plano ko. Noong nag-text si Theo 2 araw, bago ang graduation na baka pwede kaming mag-lunch kinabukasan, simple lang ang sagot ko na hindi ako available sa weekend na yon. Hindi niya tinanong kung bakit. Sa umaga ng paglipad ko patungong Palawan, 3 araw na lang ang graduation ni Theo. Sumakay ako sa eroplano na may duffel bag na puno ng fishing gear na binili ko lalo para sa trip na to, kahit hindi naman ako mahilig sa pangingisda noon. Pero required ng lodge na makilahok ang guests sa kahit isang outdoor activity at ang pangingisda ay mukhang mindless task na makakatulong na hindi ko isipin ang nawawala sa akin. Eksakto sa description ng lodge, rustic cabins, magagandang view at ganap na katahimikan maliban sa hangin sa mga pine trees at agos ng ilog sa malapit. Ang cabin ko ay may wood-burning stove, komportableng kama at maliit na porch na tinatanaw ang tubig. Walang TV, walang internet, walang koneksyon sa labas. Iniwan ko lahat. Sa unang gabi, naupo ako sa porch na may baso ng whiskey at pinayagan ko ang sarili kong maramdaman ang lahat ng pinigilan ko mula nang dumating ang email. Galit sa pagiging excluded, sakit na sumama ang anak ko rito. Pagkalito, kung paano ako naging expendable sa buhay ng sarili kong anak. Pero higit sa lahat, kakaibang pakiramdam ng relief. Sa unang beses sa loob ng 15 taon, hindi ako naghihintay na mahulog ang isa pang sapatos. Hindi sinusubukang panatilihin ang itsura o i-navigate ang komplikadong relasyon ng divorced parents. Ako lang si Daniel Santos na nakaupo mag-isa sa Palawan na walang inaasahan sa akin kahit kanino. Naganap ang graduation ceremony noong Sabado ng hapon. Alam ko to dahil memorize ko ang details bago umalis, 2:00 p.m. sa Riverside Auditorium na may reception pagkatapos sa campus quad. Habang tumatawid si Theo sa stage para kunin ang diploma, nakatayo ako hanggang baywang sa malamig na ilog, natututo kung paano mag-cast ng fly fishing line mula sa guide na si Marco, na halos 50 salita lang ang sinabi buong araw. Paulit-ulit kong naiisip si Theo. Nagtataka kung napansin niya ang kawalan ko, kung may nagtatanong tungkol sa akin, kung naghanda si Lorna ng kwento kung bakit wala ako, pero hindi ko chinek ang phone ko. May satellite phone ang lodge para sa emergencies, pero naka-off ang cellphone ko sa duffel bag. Hanggang Linggo ng gabi, ika-4 na araw ko sa lodge, nang talunin ako ng kuryosidad. Binuksan ko ang phone ko, inaasahan na ilang messages lang. Ang natanggap ko ay nagpanginig sa kamay ko. 125 missed calls, 89 text messages, 34 voicemails. Nagsimula ang tawag noong Sabado ng hapon, bandang katapusan ng graduation ceremony. Una mula kay Theo, tapos kay Lorna, tapos mga numero na hindi ko kilala.
Pagsapit ng linggo ng umaga, bawat 15 minuto na ang tawag. Nag-scroll ako sa text messages, kabog ang dibdib. Theo, Dad, nasaan ka, kailangan nating mag-usap? Theo, seryoso, tawagan mo ako. Importante ito. Lorna, Daniel, tawagan mo ako agad. Tungkol ito kay Theo. Theo, Dad, may nangyari. Pakikalmahan mong tawagan ako. Theo, ini-ignore mo ba ako? Seryoso to. Lorna, Daniel, kahit nasaan ka, kailangan mong umuwi ngayon. May sitwasyon, lalong nagiging frantic ang texts habang lumilipas ang weekend. Pagsapit ng linggo ng hapon, bawat oras na si Theo. Theo, Dad, sobrang kinakabahan ako. Nasaan ka, Theo? Kailangan ko ng tulong mo. Pakikalmahan mong huwag akong i-ignore. Theo, Dad, malaking pagkakamali ang ginawa ko. Pakikalmahan mong tawagan ako. Tinitigan ko ang phone ko, napunit sa pagitan ng agarang pag-aalala at mas madilim na kasiyahan na bigla akong kailangan. Chinek ko ang voicemails. Sa unang isa, nanginginig ang boses ni Theo, hindi sigurado. Dad, hoy, ako to. May nangyari sa graduation at talagang kailangan kitang makausap. Pwede mo ba akong tawagan agad pagkakuha mo nito? Ang pangalawang voicemail ay galing kay Lorna, mahigpit ang boses dahil sa stress. Daniel, hindi ko alam kung nasaan ka o bakit hindi ka sumasagot, pero kailangan ni Theo na makausap ka. Importante to. Pakikalmahan mong tawagan. Pagsapit ng ika-10 na voicemail, umiiyak na si Theo. Dad, sobrang sorry ko. Sobrang sorry sa lahat. Kailangan kita. Pakikalmahan mong tawagan ako. Hindi ko alam ang gagawin. Naupo ako sa porch ng cabin habang lumulubog ang araw sa bundok ng Palawan at nagdesisyon. Ano man ang krisis na kinakaharap ni Theo, kailangan niyang ayusin ito mag-isa. Tulad ng pagdesisyon niyang hindi ako priority sa graduation niya. Pinatay ko ang phone at pumasok para magluto ng hapunan. Kinabukasan, huling buong araw ko sa lodge, nag-solo hiking trip ako sa bundok. Binigyan ako ng guide ng mapa, compass, at instructions na manatili sa marked trails. 6 na oras akong naglakad sa gubat na sobrang liblib na ang mga bakas nang paako lang ang tanda ng tao sa milya-milya. Nagbigay ito sa akin ng oras para pag-isipan si Theo, si Lorna, ang mga desisyon ko bilang ama at ex-husband. Sinubukan kong gawin ang lahat ng tama pagkatapos ng diborsyo. Regular na contact, hindi ko siniraan si Lorna kay Theo, binayaran ang lahat ng walang reklamo, dumalo sa bawat event na inimbita ako. Pero sa kahit anong paraan, naging optional na ang presensya ko, convenience kaysa necessity. At ang realization na yon, masakit man, nilinaw ang isang bagay na iniiwasan ko ng maraming taon. Sinusubukan kong kitain ang pagmamahal ng anak ko sa pamamagitan ng financial support at perfect behavior. Natakot akong maging bad guy, absent father, divorce casualty, kaya hinayaan kong maging invisible ako. Pagbalik ko mula sa hike, sinabi ng lodge manager na tumawag ng maraming beses ang satellite phone, lahat mula sa iisang numero. Hindi ko tinanong kung sino. Alam ko na. Martes ng umaga, araw ng pag-alis ko, binuksan ko na ang phone para sa flight pa uwi. Nagpatuloy ang messages hanggang Lunes. Theo, Dad, nakikiusap ako. Pakikalmahan mong tawagan ako. Lorna, Daniel, lampas na to sa nararapat. Kailangan ka ng anak mo at ini-ignore mo siya. Anong klaseng ama yan, Theo? Nawala ang lahat. Pakikalmahan mong tulungan ako. Bagong numero na may mensahe na nagpalamig sa dugo ko. Unknown. Mr. Santos, si Det. Morales ito mula sa Campus Police. Kailangan naming makausap kayo tungkol sa anak ninyo, si Theo Santos. Pakikalmahan mong makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon. Naupo ako sa main cabin ng lodge, tinititigan ng mensahe. Campus Police. Nagtakbo ang isip ko sa mga posibilidad, bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Naaresto ba si Theo? Nasugatan? Nasa kulungan ba siya? Available ang satellite phone para sa emergencies? Pero tinawagan ko ang numero ni Theo. Sinagot niya sa unang ring. Dad. Dad. Diyos ko. Nasaan ka na, Theo? Anong nangyari? May mensahe ako mula sa Campus Police. Sobrang sorry, Dad. Sobrang sorry. Umiiyak na siya ng buong buo. Wala na ang lahat. Wala na ang lahat. Anong nawala, Theo?
pakikalmahan mong maging kalmado at sabihin mo kung anong nangyari. Ang pera, Dad. Lahat. Ang graduation money, ang gifts, lahat. Wala na. Ang pagkalito ko ay halata sa katahimikan ko, kaya nagpatuloy si Theo, nagkakasalansa ng mga salita. Lahat ng nagbigay ng graduation gifts, cash, checks, gift cards. Si Lola at Lolo nagpadala ng 250,000. Mga pinsan ni Mom, Tito Rick, parents ni Alisa, lahat. Dapat simula yon para sa buhay pagkatapos ng graduation. Anong nangyari rito? Theo, na-scam ako. Well, hindi eksaktong ninakawan. May lalaki sa graduation reception. Sabi niya, financial advisor siya. Sabi niya, mai-invest niya ang graduation money ko at doblehin sa loob ng 6 na buwan. Mukha siyang legit, Dad. May business cards, references, lahat. At sobrang excited ako sa pera, sa pagkakaroon ng sarili kong bagay, kaya ibinigay ko lahat. Ipikit ko ang mata, nakikita ko na kung saan patungo to. Magkano? Theo, P1.15 million. Bawat sentimo na binigay sa akin para sa graduation. Kinuha niya lahat at nawala. Fake ang business cards. Fake ang references. Lahat fake. Sabi ng pulis, common scam, yan sa graduations. Tina-target nila ang mga batang nakatanggap lang ng cash gifts. At bakit ako mismo ang kailangan mo, mas matindi ang tanong kaysa sa inaasahan ko. Pero pagod na akong maging solusyon sa problema na hindi ako kasali sa paglikha. Dahil hindi ko alam ang gagawin, Dad. Dapat gamitin ko yung pera para sa first at last month's rent sa apartment sa Makati. May job ako na magsisimula sa loob ng 3 linggo, pero wala na akong kahit ano. Sabi ni Mom, hindi siya makakatulong dahil bumili sila ni Brian ng bagong kotse. Galit ang parents ni Alisa dahil 100,000 ang binigay nila at nawala na. Kompleto akong sira. Anong tungkol sa pera mula sa graduation party ang reception na inorganisa ni Lorna, doon galing ang karamihan? Ang reception? Ang party sa bahay ni Mom pagkatapos. Sobrang generous ng lahat at itinapon ko lang lahat dahil tanga at sakim ako. At gusto kong ma-impress si Alisa sa pagsasabi na doblehin ko ang graduation money ko. Humugot ako ng malalim na hininga, pinoproseso ang lahat. Nascam ang anak ko ng 115 million sa graduation gifts. Gifts na ibinigay sa events na hindi ako inimbita ng mga taong nag-celebrate ng milestone na hindi ako pinayagang makita. Theo, sorry na nangyari to sa'yo, pero hindi sigurado kung bakit ako ang tinatawagan mo. Dahil ama mo ako, basag ang boses niya. Dahil kailangan ko ng tulong at ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sabi na ni Mom, hindi siya pwede at wala na akong iba. Linawin natin. Kayo ng nanay mo ang nagdesisyong hindi ako importante para dumalo sa graduation mo. Inuna mo ang lahat kaysa sa akin. Pinadama mo sa akin na ATM lang ako natapos na ang silbi. At ngayon na nahihirapan ka, bigla akong ama ulit. Bigla ako ang kailangan mo. Dad, pakikalmahan mo. Alam kong mali ang ginawa ko sa graduation. Alam kong mali yon, pero iban to. Ito ang buong future ko. Hindi, Theo. Ang future mo ang concern ko nung binabayaran ko ang pag-aaral mo. Ang future mo ang concern ko nung dumadalo ako sa bawat event, gumagawa ng oras para sa bawat dinner, sinusubukang maging parte ng buhay mo. Pero malinaw na ginawa mo na hindi ako parte ng buhay mo sa graduation. Kaya ang future mo ay problema mo na ngayon. Hindi ka seryoso, kompleto akong seryoso. Gusto mong unahin ang iba kaysa sa akin. Mabuti. Tawagan mo sila para sa tulong. Tawagan mo ang pamilya ng nanay mo na nakaupo sa mga upuan na dapat sa akin. Tawagan mo ang parents ni Alisa na mas importante kaysa sa akin. Tawagan mo kahit sino na mas deserving na dumalo sa graduation mo. Dad, pakikalmahan mong huwag gawin to. Nagkamali ako. Oo, nagkamali ka. Ilang beses. At ngayon kailangan mong harapin ang consequences. Binaba ko. Nanginginig ang kamay ko, pero malinaw ang isip ko sa unang beses sa loob ng mga linggo. Tumawag ulit ang phone agad. I-decline ko. Tumawag ulit, decline. Sa pangatlo, pinatay ko ng buo ang phone. Payapa ang flight pa uwi. Ginugol ko ito sa pagbabasa ng libro na binili ko sa maliit na gift shop ng lodge. Isang thriller tungkol sa lalaking nawala sa gubat para makatakas sa buhay niya. Hindi nawala sa akin ang irony. Pag landing ko sa Maynila Martes ng gabi, binuksan ko ang phone para mag-order ng rideshare.
Nagpatuloy ang messages. Lorna, Daniel, naiintindihan ko na nasaktan ka. Pero pag-abandona sa anak mo ngayon ay malupit. Kailangan ka niya. Theo, hindi ko makapaniwala na ginagawa mo to sa akin. Lorna, kahit anong issue natin bilang ex-spouses, huwag mong ipatong kay Theo. Maging mas malaki ang tao, Theo. Sige. Gusto mo bang sabihin na mali ako sa graduation, mali ako? Dapat inimbita ka. Ngayon, tutulungan mo ba ako? Nag-scroll ako ng walang emosyon, dinilite ng walang sagot, at nag-order ng ride pa uwi. Parang iba ang apartment ko pagpasok ko, mas malinis, na para bang nilinis ko ang invisible clutter sa pamamagitan lang ng pag-alis ng ilang araw. Inunpack ko ang duffel bag, inilagay ang fishing gear na malamang hindi ko nagagamitin, at nagluto ng hapunan para sa sarili. Bandang 9 p.m., may katok sa pinto. Tiningnan ko sa peephole at nakita si Theo sa hallway. Pula ang mata niya. Mukhang matagal nang hindi nagpagupit ang graduation gift money niya at mukha siyang lubos na miserable. Binuksan ko ang pinto pero hindi ko siya inimbita pumasok. Paano mo nalaman na nasa bahay na ako, tanong ko? Kinokontrol ko bawat ilang oras mula nang lumapag ang flight mo. Trinato ko online. Medyo disturbing yon. Dad, pakikalmahan mong mag-usap tayo, lumayo ako at pinayagan siyang pumasok. Naglakad si Theo sa apartment ko at tumayo ng awkward sa living room na parang hindi sigurado kung pwede siyang umupo. Sabihin mo na ang dala mo, sabi ko. Mali ako sa graduation. Makasarili ako at nasaktan kita at sorry ako. Sorry ka ba dahil nasaktan mo ako o dahil kailangan mo ako ngayon? Napangiwi si Theo. Pareho siguro. Hindi ko alam. Messed up ako ngayon, Dad. Lahat ay gumuho at hindi ko alam kung paano aayusin. Maligayang pagdating sa adulthood, Theo. Minsan gumuho ang mga bagay at kailangan mong ayusin mag-isa. Kaya talagang hindi mo ako tutulungan, naglakad ako sa kusina at nagbuhos ng tubig. Sinundan ako ni Theo, pinupuno ng tensyon ang maliit na espasyo ko. Sasabihin ko sa'yo kung anong mangyayari, sabi ko. Ayusin mo to mag-isa. Tatawagan mo ang job mo sa Makati at ipapaliwanag ang sitwasyon. Baka tulungan ka nila sa relocation costs, baka hindi. Maghahanap ka ng roommate situation kung saan month to month ang bayad hanggang makabuo ka ng savings. Matututo kang mag-budget, mabuhay sa saklaw ng kakayahan mo, at maiintindihan na may consequences ang actions. Pero wala akong kahit ano, Dad. Nagsisimula ako sa zero. Hindi, Theo. Nagsisimula ka sa parehong lugar na sinisimula ng karamihan sa college graduates. Ang tanging difference ay inaasahan mong mas maganda ang simula mo dahil nagkataon kang may generous na pamilya at kaibigan. Pero nauubos ang luck na yon dahil sa poor decision mo. Ngayon matututo ka mula rito. Dahil sa graduation to, di ba pinaparusahan mo ako dahil sa graduation? Inilagay ko ang baso ng tubig at tiningnan ko ang anak ko. Talagang tiningnan ko siya. 22 taong gulang na siya, bagong graduate ng Business Administration, malapit nang magsimula sa job sa consulting firm sa Makati. May bawat oportunidad sa mundo sa harap niya. Hindi ito parusa, Theo. Ito ang pagkaunawa ko sa wakas sa papel ko sa buhay mo. Sa loob ng maraming taon, akala ko sapat na kung magbabayad ako ng mga bagay, kung dadalo ako kapag pinayagan, kung mananatili akong supportive at present. Pero malinaw na ginawa mo na ang papel ko ay ATM, hindi ama, at tapos na ako sa papel na, yon, hindi totoo yon, ama mo ako, higit ka pa sa pera, kung gayon bakit hindi ako nasa graduation mo, kung higit ako sa pera, bakit hindi ako importante para makadalo. Nagmukmok ang mukha ni Theo dahil sinabi ni Mom na wala ng space at ayaw kong magkaroon ng problema. Akala ko maiintindihan mo. Naiintindihan ko, Theo. Perpektong naiintindihan ko. Naiintindihan ko na kapag mahalaga, kapag may pagpipilian kung sino ang importante, hindi ako napili. At okay lang yon. Pero hindi mo pwedeng gawin ng pareho. Hindi mo ako ma-exclude sa buhay mo, tapos babalikin mo ako kapag kailangan mo ng financial rescue. Kaya ano na, tapos ka na bang maging ama ko? Hindi, tapos na akong maging ATM mo. Kung gusto mo ng relasyon sa akin, kung gusto mong maging ama ako sa makabuluhang paraan, kakailanganin yon ng effort mula sa'yo. Tunay na effort, hindi lang tawag kapag nahihirapan ka, hindi lang dinner tuwing ikalawang Miyerkules dahil scheduled. Tunay na investment sa relasyon natin.
Tumayo si Theo na pinoproseso. Nakita ko ang sandali na na-realize niyang seryoso ako na hindi ito negotiation o guilt trip para makakuha ng sorry. Ito ay boundary na inilalagay. Hindi ko alam kung paano aayusin to, sabi niya ng mahina. Wala rin ako, pero alam ko hindi nagsisimula sa pagsusulat ko ng tseke. Umalis si Theo 20 minuto pagkatapos ng walang sagot na hinintay niya. Pinanood ko siyang maglakad patungo sa kotse mula sa bintana ko. Nakita kong umupo siya sa driver's seat nang matagal bago paandarin ang makina at umalis. Tahimik ang mga sumunod na linggo. Hindi tumawag si Theo. Nagpadala si Lorna ng ilang galit na messages na hindi ko sinagot. Nagpatuloy ang buhay. Nagkaroon ako ng bagong client, nag-focus sa trabaho at nagsimulang mag-gym regular. Ang fishing gear mula sa Palawan ay nakaupo sa closet ko bilang paalala na minsan ang pinakamabuting solusyon sa imposible problem ay alisin ang sarili mula rito ng buo. 6 na linggo pagkatapos ng graduation, nag-text si Theo. Maikli, simple at hindi inaasahan. Dad, nakahanap ako ng roommate situation sa Makati. 3 iba pang lalaki mula sa college. Hindi maganda ang apartment pero manageable ang rent. Nagsisimula ako sa trabaho Lunes. Gusto kong malaman mo. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal bago sumagot. Proud ako sa iyo na naayos mo. 3 dots ang lumitaw, nawala, lumitaw ulit. Sa wakas, isa pang mensahe. Pwede ba tayong mag-dinner minsan, walang agenda, walang hihingiin? Gusto ko yon. Nagkita kami sa sumunod na Miyerkules sa diner na kalahati sa pagitan ng bagong apartment niya at sa akin. Mukhang iba si Theo, payat, pagod, pero mas solid din na para bang sinubok at nakaligtas. Maganda ang trabaho, sabi niya pagkatapos mag-order. Stressful, pero maganda. Marami akong natututunan. Maganda yan, Theo. Kakilakilabot ang apartment. Isang banyo para sa 4 na lalaki at may namatay siguro sa dingding dahil may amoy na hindi namin ma-identify, pero pinagtatrabahuhan namin. Character building, sabi ko nang may bahagyang ngiti. Yan ba ang tawag natin dito? Ngumiti siya pabalik at sa unang beses sa mga buwan, tunay ito. Nag-usap kami ng 2 oras tungkol sa trabaho niya, sa roommates, kay Alisa na nakipaghiwalay sa kanya 2 linggo pagkatapos ng graduation nang ma-realize na ang scammed money ay nangangahulugang walang romantic getaways o mahal na dates. Tungkol sa plano niya para sa future at sa lumalaking pag-unawa na hindi ganoon ang adult life na inaasahan niya. Talagang galit ako sa'yo, sabi ni Theo habang tinatapos namin ang dessert. Sa loob ng mga linggo, galit na galit ako na hindi mo ako tinulungan. Paulit-ulit na sinasabi ni Mom na vindictive at petty ka. At ngayon, naiintindihan ko na siguro. Tinrato kita na disposable, na para bang importante ka lang kapag kailangan kita at tinawag mo ako rito. Hindi ko sinusubukang turuan ka ng leksyon, Theo. Hindi ko sinusubukang parusahan ka. Natanto ko lang na hindi ko pwedeng pilitin na pahalagahan mo ako. Ginagawa mo man or hindi. Ginagawa ko, Dad. Kinailangan kong mawala ang lahat para ma-realize, pero ginagawa ko. Nag-split kami ng bill. Si Theo ang nag-insist na bayaran ang kalahati niya, kahit nakikita kong kinakalkulan niya ang gastos sa isip. Ito ay progreso. Habang naglalakad kami patungo sa mga kotse, tumigil si Theo. Dad, sorry sa graduation. Talagang sorry. Hindi dahil sa nangyari pagkatapos, kundi dahil dapat nandun ka. Mas deserve mo ang upuan na yon kaysa kahit kanino. Salamat sa pagsabi niyan. Pwede ko bang itanong, nasaan ka noong weekend na yon? Hindi mo sinabi. Palawan Fishing Lodge, completely off the grid. Tumawa si Theo. Talagang tumawa. Pumunta ka sa Palawan, oo. Natuto akong mag-fly fish, nag-hike sa bundok at gumugol ng 4 na araw na hindi iniisip ang graduation. Medyo badass yon, Dad. Tumayo kami sa parking lot ng diner at sa unang beses mula sa email tungkol sa limited seating, pakiramdam ko kausap ko ang anak ko. Hindi estranghero na nangangailangan ng pera, hindi taong obligado lang na mag-maintain ng contact, kundi tunay kong anak. Theo, kailangan mong intindihin ang isang bagay. Proud ako sa iyo na nagtapos ka. Proud ako na naharap mo ang krisis na tumag-isa at proud ako na nag-outreach ka ngayong gabi. Pero magiging iba na ang relasyon natin pagpasok. Iba paano, mas honest, mas mutual,
Mas kaunti ang tungkol sa pagkitain ko ng pagmamahal mo at mas tungkol sa pagbuo natin ng tunay. Tumango si Theo ng dahan-dahan. Kaya ko yon. Mabuti dahil tapos na akong maging ang taong nagbabayad ng lahat pero hindi inimbita sa mahahalagang sandali. Deal. Nag-shake hands kami at bigla akong niyakap ni Theo nang hindi inaasahan. Salamat Dad sa hindi pag-give up sa akin kahit deserve ko. Hindi ako nag-give up sa'yo Theo. Nag-give up ako sa pagiging taken for granted. May difference yon. 3 buwan pagkatapos, tinawagan ako ni Theo mula sa trabaho. Excited tungkol sa promotion opportunity. Nag-usap kami ng 30 minuto tungkol sa career prospects niya at hindi man lang siya humingi ng kahit ano maliban sa payo. 2 buwan pagkatapos noon, inimbita niya ako sa dinner sa apartment niya. Kasindi rin ang inilarawan niya ang lugar, pero nakikita ko siyang nag-navigate sa buhay na may 3 roommates na mamahala sa budget at nagtatayo ng independence na nagpapaunawa sa akin na ang pinakamabuting ginawa ko para sa kanya ay hayaan siyang ayusin mag-isa. At 6 na buwan pagkatapos ng graduation, sa isang random na Martes, dumating ang package sa mail. Sa loob ay framed photo ni Theo sa graduation cap and gown na may sign sa likod, "Kay Dad na laging nandyan kahit hindi ko nakikita. Sorry sa graduation. Love, Theo." Isinabit ko ito sa dingding sa tabi ng picture namin mula sa high school graduation, ang isa na talagang inimbita ako. Tinitingnan ang 2 larawan, na-realize ko ang mahalagang bagay. Minsan, ang pagiging mabuting ama ay nangangahulugan ng pagtuturo sa mga anak na hindi nila pwedeng i-take for granted ang mga magulang. Minsan, ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtatakda ng boundaries. At minsan, ang pinakamabuti mong magagawa para sa isang tao ay hayaan siyang mahulog. Alam na mas malakas siya kapag bumangon. Nag-buzz ang phone ko. Si Theo na nagtatanong kung libre ako sa dinner next week. Walang agenda, dinner lang. Ngumiti ako at nag-type pabalik, syempre. Dahil ganoon ang itsura ng tunay na relasyon. Hindi transaksyon, hindi obligasyon, hindi ATM visits na nagpapanggap na family time. 2 taong nagpili na magsama-sama dahil talagang gusto nila. At yon, sa wakas, ay natutunan kong mas mahalaga kaysa sa kahit anong graduation ceremony.